Nagkaroon kami ng relasyon ng sarili kong pamangkin, at biniyayaan pa kami ng isang anak. Dear Ate Vine, mapagpalang gabi po sa inyo at sa masusugid mong manunood. Isa ako sa solid followers mo na laging nakasubaybay sa mga ina-upload mo. Gusto ko rin ibahagi ang aking sariling talambuhay. Tao lang tayo, walang perpekto, lahat tayo ay may karapatang magkamali. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Maris, 37 years old, at ang aking pamangkin na si Josh ay 34 years old, 3 taon lang ang tanda ko sa kanya, kaya sinong mag-aakala na siya ay aking pamangkin. Sample kaming magkakapatid, ako ay pang-siyam na. Si Josh ay anak ng kuya kong panganay. At panganay siya sa kanilang 4 na magkakapatid. Dahil 10 kaming magkakapatid, at maagang sumalangit ang aking ama, nakasama ako sa pinaampon ng aking ina, 4 na taon ako noon na pinaampon sa malapit din na kamag-anak, yun lamang ay napalayo ako sa mga kapatid ko at sa nanay ko. Habang nalaki naman ako, ay sinabi naman sa akin ang katotohanan. At minsan ay nabisite kami sa mga kapatid ko. Pero ang kuya kong panganay ay nag-asawa na, at never kong nakita ang 4 niyang anak. At maaga din sumalangit ang kuya ko. Doon ay nakapunta ako, at hindi ko rin nakita ang mga anak ni kuya, or baka hindi ko lang nakilala, kasi bata pa ako noon. Pagkatapos ng libing lumipat na sila sa province ng hipag ko, sa Bicol, at doon na naglakihan ang mga pamangkin ko, at doon na rin sila nakapag-asawa. Si Josh ay single dad na rin, may isang anak, pero nasa nanay yung bata, dahil hindi kasal ang hipag ko at ang kuya ko, kaya mas lalong hindi ko siya nakilala, dahil gamit niyang Apple Ido ay sa nanay niya, nung tinanong ko ang tatay niya, ay wala na raw, at ang tinutukoy din niyang ama, ay ang pangalawang asawa ng nanay niya. Nagkakilala kami ni Josh sa isang dating app, kaya nung kami ay nagkamabutihan, at nagkaroon ng relasyon, ay talagang minahal namin ang isa't isa, hindi namin naramdaman na magkadugo kami. Pinaramdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga, gaano niya ako kamahal, nagsama kami ng 1 taon hanggang sa nagkaanak kami. Dahil sa nagkaanak na kami, sabi ko pasil kami sa amin, para makilala siya ng mga kapatid ko. Dahil wala na rin naman ang totoong nanay ko. Sabi ko papakilala ko siya sa pangalawang nanay ko. Una nga ay umuwi muna kami sa bahay ng nag-ampon sa akin, mga 1 linggo kami doon. Wala din naman silang napansin. Makalipas ng 1 linggo, ay bumiyahe kami, going Laguna sa mga kapatid ko. Tamang-tama ang dating namin. Dahil ang iba kong kapatid ay andin sa bahay ng ate kong pangalawa sa panganay. Habang naghanda ng pagkain, ang iba kong kuya ay nag-iinam kasama si Josh. Matanong ang kuya ko, at iba kong ate, at doon na naungkat ang totoo niyang ama. Dahil binanggit ni Josh na ang tunay niyang tatay ay taga Laguna din, kaso bata pa siya noon, at hindi na niya maalala kung saang lugar. At hindi na rin binanggit pa ng nanay nila. Pero ang pangalan ng tatay niya ay tanda niya, nang tinanong ng kuya ko ang pangalan, ay palayaw na bansag lang ang alam, at nang marinig ng kuya ko ay napamura siya, at galit na wika niya na ulitin mo sinabi mo, pasigaw na wika ng kuya ko, at naglapitan kaming lahat, sa winika ni Josh, sinabi niyang muli ang bansag sa kuya ko, na kahit ako ay hindi ko alam na iyon ang bansag sa kuya ko. At doon namin nalaman na anak pala siya ng kuya kong panganay. Umiiyak na ako, sabi ko hindi ka totoo, at umiiyak na rin ang mga kapatid ko. Dahil sa iba pa niyang mga kwento, ay sapat na para malaman ang totoo, humarap na rin ang iba ko pang mga tiyahin, at sinabi ng mga kapatid ko na need na namin maghiwalay, hindi daw tama na magkaroon kami ng relasyon. Ayoko sanang pumayag dahil mahal namin ang isa't isa, lalo na't may anak na kami, paano ang anak namin? Pero mas pinili namin na maghiwalay. At sa akin ang anak ko, hirap ako makamove on pero kinakaya ko, kasi iyon yung tama. Iniwasan ko talaga siya at hindi na kinausap pa.